Masasabi niyo ba honestly na hindi ho kayo naging tuta ng Arroyo administration? No. Hindi kayo laki sa hirap. Are you gay? Ngayong taon, iba't ibang personalidad ang ating nakasama at nakapanayam. May mga binatikos, habang ang iba na may nasangkot sa mga kontrobersya. Makasaysayan ang taong ito para sa ating bansa. Ginanap ang 2010 presidential elections noong Mayo. Naging mainit ang laban sa pagkapangulo, pero hindi nagpahuli ang karera sa pagka-vice-presidente. Kahit naabala sa pangangampanya, sinikap ng Reporter's Notebook na makapanayam ang mga tumakbong pangalawang pangulo. Usaping pera lang ho ba ang pagtakbo nyo? Wala po tinatanggap na pera. Pansin ko doon sa kampanya, nung nasa entablado siya, ang sinasabi niya sa akin na kung iboboto niyo ko, kung ilalagay niyo sa balota niyo, Edu Manzano, sana maalala niyo rin na ilagay sa balota, Gilbert Teodoro. Kung si Edu nag-uumapaw ang kasikatan, si Dominador Jun Chipeco naman, hindi kilala ng karamihan. Talaga namang konti lang yung mga taong sumusunod sa kanya o nakakilala sa kanya. Matyaga siyang nagbibigay ng kanyang mga election paraphernalia, yung mga pamphlet, yung mga flyers niya, matyaga niyang binibigay. Nagpapakilala siya. Ako po si Attorney Jun Chipeco, tumatakbo. Gano'ng kalakas ho yung pag sinabing malakas kayo manigarilyo? If there is a need for more taxes, at the expense of my health, I smoke a lot. Ang sinabi niya, if I remember correctly, no, hindi siya nape-pressure na mangampanya dahil alam niya naman daw o alam na ng tao, if ever, kung bakit siya ang karapat-dapat. I've planted 2 million trees. Yung mga nagsasabi, kung meron kang mapapangalan ng isang environmentalist, yung aking katunggali, nakapagtanim na ba siya ng isang puno? May mga tanong na nakakapagpa-init o nakakapagpa-excite sa senadora. Tapang yun eh, determinasyon. Sa totoo lang, ako mismo bilang mister niya, no, talagang kahit nagalit ako, nagpapanting talaga ang tenga ko. Kahit na sa private sector, pagka yung temptation, laging nandyan yan. Pangulo na ng Pilipinas yan, I stood up against him. Hindi ko lamang sinabing hindi, binuko ko pa. Bukod sa mga vice-presidente, pinalad din kami na makapanayam ang ilan sa may ilap na personalidad. Una na dito, si Ombudsman Merceditas Gutierrez, na unang beses nagpaunlak ng one-on-one TV interview sa Reporter's Notebook. Nung sinabi sa akin na mai-interview ko si Ombudsman Merceditas Gutierrez, sobrang excited ako dahil ito yung magiging kauna-unahang interview niya sa GMA, if I'm not mistaken, na one-on-one. At mainit siyang issue ng mga panahong yon. Marami siyang mga dapat sagutin. Masasabi niyo ba honestly na hindi ho kayo naging tuta ng Arroyo administration? No, definitely not a tuta. Nagpasabi na siya bago pa yung panayam na, "Uy, maging mabait ka naman ha, dahan-dahan lang ha," ganyan. So sabi ko, "Ma'am, nako, wag ko kayong mag-alala, magtatanong lang naman ako ng mga issue na nasa dyaryo, pinag-uusapan na, nasa TV, at yun lang yung kailangan ng sagot nyo, kaya lang naman po kami nandito." Pati ang iba pang issue, walang takot na sinagot ng Ombudsman. From plunder, naging malversation of public funds na bailable. Bakit ho naging ganun yung kaso? That is still subject of preliminary investigation. Since hindi nga siya humaharap masyado sa mga interviews, ang ramdam ko sa kanya parang naipon, parang excited nga siyang sagutin eh. Isa pa sa mga may ilap na personalidad na naka one-on-one interview ng Reporter's Notebook ay si Executive Secretary Paquito Ochoa. Kapansin-pansin din na hindi komportable si Executive Secretary sa ilang mga tanong na aming ibinato sa kanya. Secretary, a few days after the August 23 hostage-taking incident in Quirino, ito na nga, may mga nakakita daw nga sa inyo, no, na nasa hotel, lasing, with a popular, singer, actress. That's not true. Okay, go ahead, sir. It's not true. That's all. But you know the Well, occasionally to meet, yeah. Okay. You were not in that hotel? No. Lasinggero ho ba? Si Executive Secretary Jojo Ochoa? Umiinom ako, pero hindi ako lasinggero. Kung si Ombudsman Merceditas Gutierrez at Executive Secretary Paquito Ochoa ay naging mailap noon,
Kabaligtaran naman ang kaso ni Congressman Jules Ledesma. You haven't even asked me if I'm gay. Oh. Kanya na rin ang galing. Exactly. Are you gay? How do you know? I don't know. Maybe not. Kaya naman sinamantala ko ang pagkakataon na maitanong lahat ng batikos laban sa kongresista. Kung isang malaking classroom siya, kayo naman ang cutting ng cutting. Number 1 daw kayo, pero number 1 sa pala-absent. Correct. I agree. I admitted it. I admitted it. Issue ng droga, dumitaw ho ito. Nalulung ho ba kayo sa droga? You know what? In college, I guess everybody tried that. I mean, I graduated with honors. How do you do that? He can't look straight to my eyes. You know, not the usual interview na harap-harapan tayo. Tumitingin siya sa mga kung ano-anong bagay. Pero nasasagot niya yung tanong ko. You know, he got his message across. Iba't ibang personalidad, iba't ibang karakter, opisyal ng gobyerno, makapangyarihan o kilalamang tao, ating kinilala at kinilatis. Sa likod ng bawat talakayan, may isang bagay akong nalaman tungkol sa mga personalidad na aking nakapanayam. Tao lang din sila, gaya natin. Meron man silang mga malalaking posisyon, niligawan man nila yung boto ng mga tao, tingin man natin sila nasa pedestal sila, at the end of the day, they have families, you know. Naiba lang sila dahil pinasok nila yung yung serbisyo publiko. Pagdating sa serbisyo publiko, hindi ka pwedeng magkamali. Dahil isang maling desisyon mo lang, apektado yung lahat. Apektado yung Pilipino, apektado yung taong bayan.